Tahimik muna tayo sandali. Huminga ka ng malalim. Ilagay mo ang puso mo sa presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Alam na niya ang lahat. Alam niya kung ano ang pinagdaraanan mo. Walang kailangan ipaliwanag dahil sa Kanya sapat na ang katahimikan. Sabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas niya ang mga bagbag ang kalooban. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakalimutan. Ngayon, sa katahimikan ng umagang ito, maririnig mo ang tinig ng Diyos na bumubulong sa puso mo. Anak, naririto ako. Ako ang bahala sa iyo. Halika, samahan mo ako. May mga araw na hindi mo man masabi ng buo ang laman ng puso mo, pero alam mong may dapat kang marinig mula sa langit. Ngayon ay isa sa mga araw na yon. Ang bawat paghinga mo ay paalala na buhay ka pa. At dahil buhay ka pa, may layunin pa ang Diyos para sa iyo. Wala kang kailangang patunayan sa Kanya. Ang kailangan mo lang ay mapakinggan ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na ukol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Hawakan mo ang pangakong yan, kapayapaan, pag-asa, kinabukasan. Lahat yan ay nasa kamay ng Diyos at ibinibigay niya yan sa iyo ngayon. Kaya wag mong hayaang lamunin ka ng pag-aalinlangan. Umaga pa lang, may direksyon na ang Diyos para sa iyo. May sagot na sa panalangin mo. May himalang paparating, pero una sa lahat, tayo ay mananalangin. Isulat sa mga komento, Panginoon, hawakan mo ang araw ko at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ama naming Diyos na nasa langit, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo, hindi para magreklamo, kundi para muling sumandal. Hindi para tanungin ka kung bakit, kundi upang sabihing, narito po ako, Panginoon. Sa bawat tibok ng puso, may mga tanong, may mga iniinda, pero higit sa lahat, may pananampalataya. Pananampalatayang pagod man minsan, nananatiling nakatayo, sapagkat alam namin na hindi kami kailanman iniwan ng iyong presensya. Salamat, O Diyos, sa panibagong hininga. Salamat sa panibagong araw. Sa gitna ng lahat ng hindi malinaw, malinaw ang isang bagay. Ikaw ay tapat. Hindi mo kami pinabayaan kahapon at hindi mo kami pababayaan ngayon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi mo sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. At sa salitang iyon kami kumakapit, Panginoon. Kaya ngayong umaga hinihiling namin ang iyong direksyon. Panginoon, sa mundong puno ng ingay, tulungan mo kaming marinig ka. Sa bawat pagpili namin ngayong araw, naway ikaw ang manguna. Hindi namin kayang lakarin ang araw na ito na walang liwanag mo sa harapan namin. Tulad ng haligi ng apoy na gumabay sa Israel sa gabi at ulap sa umaga, ganun mo rin kaming akayin ngayon. Panginoon, hinahanap ka ng puso naming ito. Sa gitna ng aming katahimikan, dinig mo ang sigaw ng aming kaluluwa. Alam mo ang iniiyak namin sa gabi, ang mga panalangin na hindi namin masambit kahit sa sarili naming labi. Ngunit alam mo, O Diyos, alam mo kung gaano kahalaga sa amin ang mga taong ipinagdarasal namin. Ang mga anak, ang kabiyak, ang pamilya, ang kalusugan, ang kabuhayan. Kaya ngayon, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng ito. Isinusuko namin sa iyo ang bawat bahagi ng aming buhay, lahat ng hawak, lahat ng hindi namin mahawakan, lahat ng kontrolado namin at higit sa lahat, ang hindi namin kayang kontrolin. Dinadalangin namin, Panginoon, ang kagalingan, pisikal, emosyonal, espiritual. Hipuin mo ang mga katawan na nanghihina. Palakasin mo ang mga pusong napapagod. Ibalik mo ang kapayapaang umaalis sa tuwing dumarating ang takot. Gaya ng babae na 12 taon nang dinudugo, alam naming isang paghipo lang sa iyo ay sapat na para maranasan ang himala.
Gaya ng bulag sa Jericho, sumisigaw din kami, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapanatili ang puso naming malambot sa iyong tinig. Huwag mong hayaang mangibabaw ang galit, ang hinanakit, ang inggit, ang sakit. Palitan mo ito ng kababaang loob, kapayapaan, pag-unawa at pagpapatawad. Turuan mo kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin araw-araw. Hindi namin laging kaya, pero alam naming sa biyaya mo, posible. Kaya kami sumusuko. Sa mga oras na kami nanghihina, ipaalala mo na hindi lakas namin ang batayan ng tagumpay, kundi ang lakas mo sa amin. Hindi dami ng kaalaman, kundi lalim ng pananampalataya. Hindi ang ingay ng mundo, kundi ang bulong mo sa katahimikan. Sa mga oras na tila walang nangyayari, turuan mo kaming maghintay. Sa mga oras na kami gustong tumigil, turuan mo kaming kumapit. At sa mga oras na kami gustong bumitaw, yakapin mo kami ng mas mahigpit. Panginoon, salamat sa Espiritu Santo, sa bawat yakap sa kaluluwa naming pagal, sa bawat bulong na nagbibigay liwanag. Puspusin mo kami, O Diyos. Sa gitna ng mundo na puno ng distraction, ikaw lamang ang nais naming makita. Sa bawat desisyon, boses mo ang gusto naming marinig. Sa bawat hakbang, kamay mo ang nais naming hawakan. At ngayong umaga, sa harap ng bagong araw na ito, kami umaasa. Umaasa hindi dahil may kontrol kami, kundi dahil ikaw ang may kontrol. Umaasa hindi dahil sigurado ang lahat, kundi dahil sigurado ka. Tapat ka, mapagkakatiwalaan ka. Sabi mo sa Roma 8:28, at nalalaman nating sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Panginoon, iniibig ka namin. Kaya nananalig kami na ang araw na ito ay araw ng kabutihan, hindi kapahamakan, araw ng pabor, hindi pagkatalo, araw ng biyaya, hindi pagkukulang. Panginoon, sa gitna ng katahimikan ng puso naming ito, ikaw ang nagsasalita. Sa gitna ng kawalan ng sagot, ikaw ang nagbibigay direksyon. Hindi namin kailangang marinig lahat ngayon dahil sapat ng alam naming ikaw ay kasama. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa proteksyon. Salamat sa panibagong simula. Salamat na kahit ilang ulit kaming nadapa, tinatayo mo pa rin kami. Salamat sa mga pintuang binubuksan mo at sa mga pintuang isinara mo, sapagkat alam naming sa bawat pagsara, may mas mabuting bubuksan ka. Ngayong umaga, Panginoon, gamitin mo kami. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa amin at sa pamamagitan namin. Nais naming ang bawat salita, bawat kilos, bawat desisyon ay magdala ng liwanag mo sa iba. Gamitin mo ang aming kahinaan upang maipamalas ang iyong kalakasan. Gamitin mo ang aming simpleng buhay upang maging instrumento ng iyong walang hanggang pag-ibig. Hinihiling namin, O Diyos, na sa bawat hakbang ngayong araw, mula sa pagbangon, sa trabaho, sa mga desisyong haharapin, ikaw ang siyang manguna. Ang presensya mo ang maging direksyon, ang salita mo ang maging ilaw, ang pagmamahal mo ang maging lakas. Panginoon, hawakan mo ang puso ng bawat nakikinig sa panalangin na ito. Sa bawat tahanan na naaabot ng tinig na ito, bumaba ang kapayapaan mo. Sa bawat pamilya, dumaloy ang kagalingan. Sa bawat anak, bumuhos ang iyong grasya. Sa bawat ama't ina, dumaloy ang iyong karunungan. Sa bawat naglalakad sa dilim, isilang ang bagong liwanag. At kung sakaling may nakikinig ngayon na halos mawala na ng pag-asa, Panginoon, abutin mo sila. Yakapin mo sila. Ipaalala mo na may dahilan kung bakit sila narito pa. Hindi pa tapos ang kwento nila. Hindi pa tapos ang plano mo. Ang araw na ito ay hindi katapusan. Ito ay panibagong simula. At bago matapos ang panalangin ito, Panginoon, nais naming sabihin, salamat. Salamat sa hindi matatawarang kabutihan mo. Salamat sa presensya mong hindi nagbabago. Salamat sa pag-ibig mong walang kondisyon. Kaya, Panginoon, hawakan mo kami. Iakyat mo kami sa bagong antas ng pananampalataya.
At sa bawat paghinga naming mula ngayon, mas lalo ka naming maramdaman. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakarating ka hanggang dito, nais kitang anyayahan na ipahayag ang iyong pananampalataya. Isulat mo sa mga komento ang salitang, "Tapat ka, Panginoon." O kung may nais kang ipagdasal, banggitin mo lang sa baba. Maraming nagbabasa at nananalangin kasama natin. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pang makasama sa ganitong panalangin ng umaga. Ibahagi mo rin ito sa isang tao na kailangan marinig ang salita ng Diyos ngayon. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa Diyos? Hindi mo man ito nararamdaman sa bawat sandali, pero sa bawat tibok ng puso mo, pinatutunayan niya na hindi siya kailanman lumalayo. Maraming beses mong tinanong ang sarili mo, "Panginoon, naririnig mo pa ba ako?" Pero sa katahimikan bumubulong siya, "Anak, narito ako." Isang kwento sa Biblia ang nagpapakita ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa gitna ng kawalang lakas. Ang propetang si Elias, isang lingkod ng Diyos na ginamit ng makapangyarihan, ay dumaan sa sandaling parang gusto na niyang sumuko. Pagkatapos ng isang napakalaking tagumpay sa bundok ng Carmel, kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng apoy mula sa langit, si Elias ay biglang nakaramdam ng matinding takot. Tumakas siya, napagod, naupo sa ilalim ng punong kahoy at sinabi sa Diyos, "Panginoon, kunin mo na ako, sobra na." Isipin mo yan, isang taong ginamit ng Diyos ng kamangha-mangha biglang nawalan ng pag-asa, pero hindi siya pinagalitan ng Diyos. Hindi siya tinanong kung bakit siya mahina. Sa halip, pinakain siya ng anghel, pinatulog siya, hinayaang makapagpahinga, sapagkat alam ng Diyos na bago tayo bumangon muli sa laban, kailangan muna tayong alagaan. Ganun kabuti ang Diyos. Hindi niya hinihingi ang hindi mo kaya. Hindi niya ipipilit ang lakas kapag alam niyang pagod ka na. Sa halip, ibinibigay niya ang biyayang hindi mo inasahan. Kagaya ni Elias, ikaw rin ay maaaring pagod, naguguluhan, o parang wala ng direksyon. Pero katulad din ni Elias, may himalang darating sa'yo, tahimik, payapa, pero sapat para buuin kang muli. Sa kwentong iyon, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi sumusukat ng halaga base sa performance. Hindi mo kailangang maging malakas palagi. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Ang kailangan mo lang ay maging totoo sa harapan ng Diyos. Sabihin mong, "Panginoon, ito lang ako ngayon." At sasagutin ka niya, "Anak, sapat ka." Madalas kasi iniisip natin na kailangan muna tayong ayusin bago lumapit sa Diyos. Pero sa totoo lang, sa paglapit natin sa Kanya, kahit basag-basag tayo, doon siya kumikilos, doon niya tayo ginagamot, doon niya tayo binibigyan ng bagong paningin, bagong puso, bagong pag-asa. Sabi sa awit 34:18, "Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas niya ang mga bagbag ang kalooban." Napakagandang paalala na hindi lang ang matitibay ang pinapansin ng Diyos. Maging ang mga pagod, mga luhaan, mga walang direksyon, sila ang inaabot niya ng may lambing. Sa panahong ito, marahil ikaw rin ay dumaraan sa tagtuyot. Maaaring hindi ka tumatakbo gaya ni Elias, pero baka sa loob-loob mo, gusto mo na lang mapag-isa, gusto mong mawala. Pero hindi ka pinahihintulutan ng Diyos na manatili sa dilim. Katulad ng ginawa niya kay Elias, dadalhin ka niya sa bundok kung saan maririnig mong muli ang tinig niya. Hindi sa lindol, hindi sa apoy, kundi sa banayad na tinig na nagpapagaling. Ang panalangin mo ay naririnig, ang bawat luha mo ay itinatabi niya. Ang mga araw na akala mo walang saysay ay ginagamit niya upang ihanda ka sa mas malalim na misyon. Dahil hindi mo pa nakikita ang dulo, hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang Diyos. Ang pananampalataya ay hindi laging makita. Minsan, pananampalataya ay ang paghinga pa rin kahit hindi mo alam kung ano ang kasunod. Kaya huwag kang bibitaw.
Hindi ka nasasayang, hindi ka nakakalimutan, hindi ka tinatalikuran. Ang Diyos na kumalinga kay Elias ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon sa panalangin ng umagang ito. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang tinatakasan ko? Ano ang kinakatakutan ko? Ano ang ayaw ko nang harapin? At sa bawat tanong na iyan, maririnig mo ang sagot mula sa puso ng Diyos. Kaya kitang buhatin. Dahil ang tunay na lakas ay hindi laging makita sa tapang. Minsan ito ay nasa simpleng pananatili sa presensya ng Diyos kahit hindi mo pa alam ang sagot. Kapatid, sa umagang ito, hayaan mong bumalik ang lakas. Hindi galing sa sarili mo, kundi sa Diyos. Ang puso mong napagod, muling mabubuhay. Ang pananampalatayang nanghina, muling titibay. At sa harap ng lahat ng hindi mo alam, mararamdaman mong sapat na ang malaman mong may Diyos na nagsasabing, "Anak, hindi mo kailangang kayanin mag-isa." Sa huling bahagi ng kwento ni Elias, hindi lang siya pinanumbalik, binigyan siya ng bagong misyon. Sa kabila ng pagod niya, may plano pa ang Diyos. At ganun din sa'yo, hindi pa dito nagtatapos. Baka nga dito pa lang nagsisimula. Kaya bago tayo magpatuloy, nais kong imbitahan ka na huminga muna ng malalim. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. Pumikit ka sandali at sabihin mo, "Panginoon, salamat sa pangakong hindi mo ako iniiwan." At kung tunay mong naramdaman ang pagkilos ng Diyos sa kwento ni Elias, isulat mo sa komento ang salitang, "Kailangan kita, Panginoon." O kung may kapamilya kang gustong ipagdasal, banggitin ang pangalan niya. Sama-sama nating ialay ang araw na ito sa direksyon ng Diyos. Huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe para araw-araw marinig mo ang tinig ng Diyos na bumabangon sa puso mo. Sa bawat gising mo sa umaga, may tanong na bumabangon kasama mo. Hindi man laging malinaw, naroon ito, tahimik paulit-ulit. "Panginoon, anong direksyon ang gusto mong tahakin ko ngayon?" Hindi ito tanong ng taong nawawala, kundi tanong ng pusong handang sumunod. Ang tanong ng isang anak na naghahanap ng tinig ng ama. Kaya ngayon, habang nananatili ka rito, hayaang ang presensya ng Diyos ang bumalot sa iyo. Walang madali sa mundong ito, pero sa presensya ng Panginoon, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi mo kailangang ayusin lahat ngayon. Ang kailangan mo lang ay lumapit, huminto sandali, huminga at makinig. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kundi Diyos ng kaayusan. Hindi siya ang sanhi ng gulo sa isip mo. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kaya kapag nalilito ka, ang gawin mo ay hindi tumakbo palayo, kundi lumapit pa. Sabi sa 1 Corinto 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ang kapayapaang iyon ay naghihintay sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang maunawaan lahat para magtiwala. Hindi mo kailangang makita ang buong daan para magsimulang humakbang. Ang pananampalataya ay hindi kailangan ng garantiyang malinaw. Kailangan lang nito ay puso mong handang sumunod. At ngayon, hinihintay ng Diyos ang simpleng tugon mo. "Panginoon, ako'y narito, mangusap ka, ipadama mo ang iyong plano." Kapag ang puso mo'y puno ng alalahanin, huwag mong labanan mag-isa. Isuko mo, ilatag mo sa paanan ng Panginoon. Hayaan mong siya ang mag-ayos ng hindi mo maayos. Huwag mong bitbitin ang hindi mo kaya. Sapat na ang gawin mong hakbang ay ang magtiwala. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28, "Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin." Ito ang paanyaya sa iyo ngayon, hindi para maging perpekto, kundi para magpahinga sa piling niya, sa salita niya, sa direksyon niya. Ang direksyon ng Diyos ay hindi palaging malakas. Minsan, ito ay bulong sa puso mong pagod. Minsan ito ay katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Minsan ito ay isang paalala mula sa Biblia. Minsan ito ay isang video na tulad nito, na kinakausap ka hindi sa pamamagitan ng drama, kundi sa katotohanang hinahanap mo.
Kaya huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo ngayon. Maaaring ito na ang sagot sa matagal mo ng dasal. Maaaring ito na ang direksyon na hinihintay mo. Ang Diyos ay palaging nangungusap. Ang tanong lang, handa ka bang makinig? Hindi lahat ng kilos ay kailangang mabilis. Minsan, ang kilos ng Diyos ay mabagal sa paningin ng tao pero eksakto sa oras ng langit. Minsan, ang paghihintay ay hindi parusa kundi paghahanda. Pinatitibay ng Diyos ang loob mo, pinapanday niya ang puso mo. Tinuturuan kang umasa kahit hindi mo pahawak ang kasagutan. At sa gitna ng paghihintay, huwag mong isipin na tahimik ang Diyos. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng pag-ibig. Sa halip ito'y espasyo para lumago ka, para tumibay, para magtiwala. Gaya ng isang binhing itinanim, hindi mo agad makikita ang bunga, pero alam mong may ginagawa sa ilalim ng lupa. Ganyan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo ngayon. Kung ikaw man ay nasa panahong hindi mo maintindihan, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Marami na ang dumaan sa ganyan. At lahat ng nagpakatatag sa presensya ng Diyos, lahat ng kumapit sa pangako niya, hindi napahiya. Wala ni isa sa kanila ang nabigo. Ang direksyon ng Diyos ay dumarating sa mga pusong nagpapakumbaba, hindi sa mga pusong mayabang, hindi sa mga pusong akala'y alam na lahat. Kaya ngayong umaga, ang paanyaya sa iyo ay simple lang, magpakumbaba. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero naniniwala akong alam mo. Sa pagpapakumbaba mo, doon mo maririnig ang tinig na matagal mo nang hinihintay. Iba ang lakas na nanggagaling sa Diyos. Hindi ito gaya ng lakas ng mundo na nakadepende sa resulta. Ang lakas ng Diyos ay dumarating kahit wala ka pang tagumpay. Ang lakas niya ay nakabase hindi sa ginagawa mo, kundi sa presensya niya. Kaya kahit pagod ka, kapag ang presensya niya ay nasa iyo, tumatayo kang muli. Kung iniisip mo pa rin kung anong direksyon ang dapat mong tahakin, ito lang ang kailangan mong malaman ngayon. Simulan mo sa panalangin. Simulan mo sa Kanyang salita. Simulan mo sa simpleng pagtitiwala. Sapagkat kapag ang simula mo ay nasa Diyos, ang dulo nito ay hindi kapahamakan, kundi kaganapan. At kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, huwag mong hayaan na lumipas ang araw na ito na hindi mo sinasabi sa Diyos, Panginoon, Ikaw ang direksyon ko. Sabihin mo, yan mula sa puso mo, isigaw mo sa espiritu mo, dahil sa bawat salitang iyan, binubuksan mo ang pintuan para sa Kanyang kalooban. At kung naramdaman mo talaga ang presensya ng Diyos habang nakikinig ka, isulat mo sa komento, Ikaw ang landas ko, Panginoon. At kung may kapamilya kang gustong makasama sa panalangin ng umaga, itag mo siya. Ibahagi mo ang panalangin ito at huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa ang araw-araw na makarinig ng tinig ng Diyos. May susunod pa at doon lalo mo siyang mararamdaman. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ang kamay ng Diyos ay naroon, tahimik pero gumagawa. At nung dumating ang tamang panahon, si Jose na dating nakakulong, itinayo bilang tagapamahala ng buong Ehipto. Isipin mo yun, mula sa kulungan, dinala ng Diyos sa trono, mula sa kawalan sa katuparan ng pangarap. Hindi ba't yan ang ginagawa ng Diyos sa mga taong nagtitiwala kahit wala pang nakikitang sagot? Ganyan ka rin niya tinitingnan ngayon. Hindi bilang taong nasaktan, kundi bilang isang hinugna sa biyaya, handa na para sa bagong antas. Oo, maaaring hindi mo pa nakikita ang bunga ng lahat ng panalangin mo, pero sa pananampalataya, naniniwala kang may ginagawa siya. At yan ang himala, yung paniniwalang buhay at gumagalaw ang Diyos kahit wala pang ebidensya. Kaya ngayon, habang pinapakinggan mo ang tinig na ito, tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong sumunod kahit hindi ko pa nakikita ang resulta? Sapagkat ang mga pagpapalang itinakda ng Diyos para sa iyo ay hindi dumarating sa mga taong gusto lang ng madali, kundi sa mga taong handang maghintay, magdasal at manatiling tapat kahit masakit. Isipin mo kung si Jose ay bumitaw, kung sa gitna ng kulungan,
nagsimulang magreklamo, mawalan ng tiwala, huminto sa pananalangin. Wala sanang pagliligtas, wala sanang pag-angat, pero hindi siya bumitaw. Nagtiwala siya, naglingkod pa rin siya, naging tapat pa rin siya sa Diyos. Kaya nung dumating ang pagkakataon, handa siya. Hindi siya nagmadali, pero hindi rin siya tinamad. Naghintay siya, at sa paghihintay niya, naroon ang pabor ng Diyos. Minsan, sa buhay natin, akala natin hindi pa gumagalaw ang Diyos kasi tahimik siya. Pero ang totoo, sa katahimikan niya, may inihahanda siyang mas malaki kaysa sa hinihingi natin. Sa bawat araw na akala mo ordinaryo lang, may itinatakdang tagpo ang langit. May mga taong inilalapit ang Diyos. May mga pagkakataong nililikha niya. Kaya huwag mong sukuan ang panalangin mo, huwag mong sukuan ang pangarap mo, lalo na huwag mong sukuan ang sarili mo. May mga pagkakataon sa buhay na susubukin ang pananampalataya mo. Hindi para wasakin ka, kundi para tibayin ka. Hindi para pigilan ka, kundi para ihanda ka. May mga taong aalis, may mga pangyayaring hindi mo inaasahan, pero sa gitna ng lahat ng ito, huwag mong kalimutan, hindi ka pinabayaan ng Diyos, hindi ka iniwan. Kumbaga, mas lalo kanyang hinawakan. Sa panahong akala mo tulog ang langit, doon ka kinakausap ng Diyos sa pinakamalalim na paraan. Sa panahong ayaw mo nang bumangon, doon niya binubuhay muli ang apoy sa puso mo. Kaya sa umagang ito, yakapin mong muli ang panawagan ng Diyos. Isuko mo ang takot, bitawan mo ang pagdududa at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kahit hindi ko pa alam ang lahat, basta alam kong kasama kita, tuloy ako. Walang panalangin ang nasasayang, walang luhang di naririnig, walang pagod sa pagsunod sa Diyos ang mababalewala. Kahit ang mga panahong ikaw na lang ang naniniwala, may reward yan, sapagkat sa langit, walang hindi napapansin. Lahat ng pananampalataya mo, tinitreasure niya, at lahat ng iyak mo, ginagawa niyang binhi ng bagong simula. Ngayong araw, piliin mong muling manalig, kahit ang katawan mo'y pagod, kahit ang isip mo'y gulo, kahit ang puso mo'y sugatan, ang Diyos ay naghihintay lang ng simpleng oo mula sa'yo. Hindi mo kailangang maging malakas, hindi mo kailangang perpekto. Ang kailangan lang ay handang puso, pusong nagsasabing, Panginoon, tulungan mo ako. Ikaw ang lakas ko. Buksan mong muli ang isip mo sa direksyon ng Diyos. Kasi minsan, ang sagot niyang hinahanap mo, nasa paligid mo na. Nasa isang salita lang. Nasa isang dasal. Nasa isang pananahimik. Minsan kailangan mo lang huminto sa takbo ng mundo at makinig. Sapagkat sa pakikinig mo, maririnig mong muli ang tinig ng Diyos. At ang tinig niyang yon ay hindi lang nagtuturo ng daan, kundi nagbibigay ng lakas para lakarin ito. Kaya bago matapos ang bahagi na ito, huminga ka, ipikit mong sandali ang mata mo, ilagay mo ang kamay mo sa puso mo, at sabihin mo ng taimtim, Panginoon, salamat na kahit ako'y pagod, hindi ka nagsasawang magmahal. Gusto ko lang sumunod kahit hindi ko pa naiintindihan lahat. Gusto ko lang ikaw ang manguna. Kung naramdaman mong totoo ito sa puso mo ngayon, isulat mo sa komento ang mga salitang madalas sabihin ng mga taong nananalig dito sa Pilipinas. Diyos ang bahala. At kung gusto mong ipagdasal ang isang tao na mahal mo, banggitin mo rin ang pangalan niya. Ang bawat komentong yan ay hindi lang salita. Ito ay pananampalataya. Huwag mong kalimutang i-share ang video na ito at mag-subscribe para araw-araw tayong sabay na makarinig ng tinig ng Diyos. At ngayon, habang humuhupa na ang ingay sa paligid mo, tandaan mo, kahit sa katahimikan, ang Diyos ay nangungusap. Hindi kailanman tumitigil ang kilos niya. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, pero unti-unti ipinapakita niya ang susunod mong hakbang. At kahit isang hakbang lang ang nakikita mo, sapat na iyon dahil kasama mo siya sa bawat hakbang. Kapatid, hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang lutasin lahat sa isang araw. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili. Manatiling tapat. Manatiling nakikinig, manatiling nagtitiwala.
Dahil sa pagpanatili mo, doon mas lalong lumalalim ang ugat ng pananampalataya. At sa bawat umagang gigising ka ulit, may panibagong habag, panibagong direksyon, panibagong lakas na nagmumula sa Diyos. Kaya sa susunod mong pagdarasal, huwag mo lang hilingin ang biyaya, hingin mo rin ang lakas na maghintay. Hilingin mo rin ang puso na marunong makinig. Hilingin mo rin ang paningin na nakakakita ng kabutihan kahit sa gitna ng kaguluhan. Dahil ang mga ganoong bagay, yan ang tunay na kayamanang walang nananakaw. Yan ang mga biyayang binubuhos sa mga pusong nananatili sa presensya ng Diyos. At kung ngayong umaga ay may tinig kang narinig, isang paanyaya mula sa langit, isang bulong na hindi mo maipaliwanag, isang kapayapaan na parang bago mong naramdaman, yakapin mo yan, hawakan mo yan, ipagpasalamat mo yan sapagkat iyan ay patunay na buhay ang Diyos sa buhay mo, na hindi pa tapos ang kwento mo, na may direksyon pa, may misyon pa, may biyaya pa ang darating. Bago ka umalis, isulat mo sa mga komento ang salitang, "Kausapin mo ako, Panginoon." Ibahagi mo rin kung anong parte ng panalangin ang pinakatumama sa puso mo. Kung may kapamilya kang gustong makadama rin ng ganitong presensya, itag mo siya. At kung gusto mong patuloy na makasabay sa panalangin tuwing umaga, pindutin mo ang subscribe at i-activate mo ang notification bell. At ngayon, may video sa screen mo na alam kong makatutulong pa sa'yo. Panoorin mo ito pagkatapos ng panalangin natin ngayon. May gagawin pa si Lord. Magpatuloy ka, magtiwala ka, maghintay ka. Dahil ang Diyos na kasama mo sa umpisa, siya rin ang Diyos na dadalhin ka sa katuparan.